Good morning sa lahat ng mga taga-Europe, Canada, at good afternoon sa mga taga-Pilipinas. Purihin ang Diyos. Thank you Lord na binigyan mo kaming magkakapatid ng pagkakataong purihin ka sa espiritu at katotohanan. At nawa ang bawat isa sa atin ay tunay nga na naramdaman at naranasan ang presensya ng Panginoon sa araw na ito. Ang aking i-share sa inyo sa oras na ito ay pinamagatan kong greatness in serving. Pero bago tayo dumako doon ay manalangin muna tayo. Our Heavenly Father, we thank you and we bless you, Lord, for giving us this opportunity to study your word. And thank you also for this platform, Lord, na even though hindi kami magkakasama physically, thank you for the online means, O God, for us to communicate and for us to be together in this fellowship, O God. Dalangin namin, O Diyos, na bigyan mo kami ng katalinuhan at kaalaman sa iyong mga salita sa aming pag-aaral. Amin pong maunawaan ang iyong mga salita at amin po itong maisagawa sa aming buhay sa araw-araw upang kaming lahat, Panginoon, ay magiging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa iyo na iyong mga alagad at maglilingkod kami sa iyo ng may buong katapatan. Lord, tulungan mo pang bawat isa sa amin at hayaan mo, O Diyos, na walang ibang maluwalhati kundi ang pangalan lamang ni Jesus. Maraming pong salamat at aming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming pag-aaral. Sa pangalan ni Jesus, ito aming dalangin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Ang ating text ay Mark 10 verses 35 to 45. Basahin natin. Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, "Guro, mahihilingin po sana kami sa inyo." "Ano ang may paglilingkod ko sa inyo?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana po ay makaupo kaming katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa." Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Maiinom ba ninyo ang kopa na aking iinuman? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopang aking iinuman ay iinuman nga ninyo, at babautismuhan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang iyan ay para sa mga pinaglaanan." Nang malaman ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ang siyang namumuno sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo, at ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami." Purihin ang Diyos. So, ang ganda ng ating binasa, ano? At ang magkapatid na si James and John ay may kahilingan kay Jesus. At atin itong himay-himayin at ating alamin ang mga leksyon na pwede nating matutuhan. Ang tingnan natin, no, ang request ni Santiago at ni Juan, James and John, no? Doon sa verse 37 na hiningi nila kung pwede ang isa ay makaupo sa kaliwa at ang isa ay makaupo sa kanan. At nakita natin dito na ang kanilang request ay honest talaga. Naging honest lang sila sa gusto nilang mangyari. Kung ano ang nasa puso nila ay sinabi nila kay Jesus. At ang kanilang hinihingi ay positions of honor and prominence in Jesus' kingdom. Gusto nilang right hand and left hand sila ni Jesus. Kung titingnan natin yung request nila, hindi naman masama, di ba? But what they requested reveals a focus on what they wanted
kung ano ang gusto nila. Not, hindi yung kung ano ang gusto ni Jesus. They desired recognition, status, and glory for themselves. So, ito ang nasa puso ni Juan at saka ni Santiago. Yung pangsarili. Gusto nilang maging somebody in the kingdom of God. I-relate natin sa ating sarili. How about us, no? Ewan ko lang kung makaka-relate kayo, pero karamihan sa mga Kristiyano, meron din tayong ganitong desire, kagaya ni James and Jana. When we serve, sometimes nakafocus din tayo sa ating sarili, yung desire natin, kung ano yung gusto natin at hindi yung gusto ng Panginoon ang unang hinahanap natin, kundi anong gusto ko, paano ko maglilingkod, anong gusto kong gawin, anong gusto kong ibigay, anong gusto kong maging contribution, anong gusto ko. Usually ganun tayo. Anong gusto ko maging sa kaharian ng Diyos, gusto ko lang maging ganito, ayaw ko maging ganyan, ito lang ang gusto ko. So, sa pagsiserve kay Lord, we must serve God with humility. We must serve God with yun bang puso na, Lord, kung ano ang gusto mo, hindi yung kung ano ang gusto ko. Dito kasi si John at saka si James ay ang sinasabi niya, ano ang gusto ko eh. So, sana ay matuto tayo dito na hindi yung ano ang gusto ko, but Lord, what you desire me to do. Ano ang gusto mong gawin ko sa iyong kaharian, sa ministry na pinaglagyan mo sa akin. Ano ang gusto mong gawin ko, hindi yung kung ano lang ang gusto kong gawin, kung ano lang ang gusto kong i-contribute, kung ano lang gusto kong sundin. Hindi, Lord, kung ano ang kalooban mo. And let us not just focus on recognition and approval na ang mga ginagawa natin, kung hindi ma-approve, hindi mapansin ng ating mga leaders, ay maaring masaktan tayo. So, what is really the heart of service? Tinuro ni Jesus kung ano talaga ang pinakabuod ng paglilingkod. Jesus responded to James and John with a challenge. Ang challenge niya, sige nga, maiinom niyo ba ang kopa na aking iinumin? Sabi niya gano'n. At mababautismuhan ba kayo? Makakaya niyo ba ang bautismo na babautismuhan ako? Iyon ang kanyang challenge. At si James at si John naman ay agad-agad sumagot, opo, talagang nasa negative. Kumbaga sabi, yes Lord, gusto kong gawin ang makamtan ko lang hinihiling ko. Pero nung sumagot sila sa positive, ano naman ang sabi ni Jesus? Oo, mababautismo nga kayo sa bautismong dadaanin ko at mainom nyo nga ang kopa na aking iinumin. Ibig sabihin yung hirap na dadanasin ni Jesus, mararanasan din ng mga disciples, no? Pero sabi niya, yung posisyon na yan ay hindi ako ang magde-decide kung sino ang uupo. May pinaglaanan na ang Ama. So, dito nakita natin na siyempre na-disappoint si James and John dahil hindi nag-granted yung kanilang request. At ganun din ang other 10 disciples. Sabi kasi doon, nagalit sila sa magkapatid. Nagalit sila dahil ang kahilingan ng dalawang magkapatid ay recognition and honor. Naisip ko, bakit sila nagagalit? Maybe dahil baka naisip nila, itong dalawang ito, naunahan ako, ay gusto ko rin yun eh. Maaaring sila din ay gusto rin nila yun, yung place of honor, pero naunahan sila ng dalawa, kaya sila upset. So, nung makita ni Jesus na nagagalit ang mga disciples din, nakita niya yung kiskisan eh, parang yung atmosphere ng hindi maganda, naramdaman niya yun na nagdi-desire sila ng place of honor, pero naramdaman ni Jesus na hindi lamang yung dalawa, kundi yung iba din. Ngayon, tinawag na niya sila. At nung tinawag na sila, ni-redefine ni Jesus Christ ang greatness. Kasi bawat isa gusto maging great eh. Gusto nilang maging great sa kaharian ng Diyos. Sabi ng Panginoon, whoever desires to become great among you shall be your servant. Ang sino mang gustong maging dakila ay siyang maging alipin. And whoever of you desires to be first shall be a slave of all. At kung sino man at sa inyo ang nagdi-desire na maging pangunahin o maging pinuno,
ay siya rin ay maging alila. Magsisilbi siya. Bakit? Kasi ito ang ginawa ni Jesus. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Sabi ng Panginoon, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. So ito ang pinakabuod or the heart of service. Hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Ito ang heart of service. Ito ang heart of service in the kingdom of God. So, ito rin ang heart of the gospel. Si Jesus, sino ba si Jesus? He is the King of Kings and is the Lord of Lords na nagkatawang tao. He came to be served. He came not to be served, but to serve. He gave His life as a ransom for many. Kita natin kung paano siya nakaranas ng mga paghihirap, kung paano siya binugbog, kung paano siya kinurunuhan ng tinik, kung paano siya ipinako sa cross, kung nung nakapako na sa cross, kung paano kahirap na balansin ang sarili niya kasi pag nakalaylay siya, ang sakit-sakit naman nung pagkapako sa kamay niya. So, nasusuffocate siya. Grabe yung hirap na dinanas niya. Yet, on our part, we often hesitate to serve if it is inconvenient or if it requires sacrifice. Hindi inalintana ni Jesus ang sakripisyo, ang kahirapan sa kanyang paglilingkod. Pero minsan tayo, kapag hindi na tayo convenient, hindi na tayo, o kung may mga paghihirap, mayroon tayong isa-sacrifice, nagdadalawang isip na tayo. So let us serve God with a right heart. As believers of our Lord Jesus Christ, lahat tayo, we are called to serve. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para nakaupo, sitting pretty lang, but we are all called to serve. But we should serve not on our own will and on our own ways, but we must follow from the heart aligned with God's will. Yung puso na ayon sa kalooban ng Panginoon. It is not good to serve with mixed motives. That's why we need to submit to God's will and His ways. So there are unhealthy motives in serving. Ano ba yung mga unhealthy motives in serving na yan? Tingnan natin kung paano tayo matuto dito. Number 1 is seeking for recognition. Kapag naglilingkod, may mga Kristiyano na naglilingkod, but they seek to be noticed, to be acknowledged, or praised for their efforts. Pagka hindi napansin, ay sumasama ang loob. Kapag hindi binigyan ng approval, ay nawawalan ng gana. So, tayo ba, pag naglilingkod naglilingkod ba tayo ng taos-puso na hindi na kailangan naghihintay tayo ng appreciation o ng tayo ay ma-notice, ma-recognize, or purihin, pasalamatan? Serving God is not about being in the spotlight. Serving God is about sacrifice. So, huwag nating hanapin ang recognition. Pangalawang unhealthy motives in serving is serving only when comfortable. Yun bang kapag masaya ang role na papagawa sa atin, kapag komportable tayo, gusto natin yung pinapagawa sa atin, ay madali nating gawin. Pero kapag hindi natin gusto, yung mga marurumit, mahirap, ay ayaw natin. But, halimbawa, sabihin, oy, magturo ka sa ganito. Turuan mo nga itong mga bata. Ayoko na, ako kulit. Nakakasakit ng ulo. Or ikaw maglinis ng CR. So, parang mga trabahong mabigat at trabahong medyo mahirap, ayaw natin. So, serving only when comfortable. Sana, kahit hindi tayo komportable, kahit hindi natin gusto, pag ito ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Kasi true service doesn't choose based on personal preference. Hindi namimili kung anong gusto mo. Ay, ayoko nga maging worship leader kasi ano lang ako ganito lang ako dapat. So, hindi tayo dapat mamili. Not based on personal preference, but even if we don't like the assigned task, dapat ay atin itong sundin kahit hindi natin gusto.
dapat natin sundin. Ang mga leaders natin, sila ang representative ng Lord na silang magbabantay sa atin at sila yung pinanggagalingan ng utos na nagmumula sa Diyos. So pag sinabi ng leader natin na o ikaw ang mag-worship lead ngayon, ikaw ang mag-pray ngayon sa tithes and offerings, so ikaw ngayon ang magpunas ng mga upuan, ikaw ang magiging worship leader, ikaw ang magiging preacher, sana ay huwag nating tatanggihan. Let us not serve only when comfortable or when we like it. Pag ayaw na natin ay ayaw na natin maglingkod. Because it is the Lord that is speaking to us through the leaders. Pagka binibigyan tayo ng assignment ng leader, sana huwag nating i-refuse kasi si Lord ang nangungusap sa pamamagitan ng leaders. So, sana ay we will serve God even if we are not comfortable. Sana itong ating matutuhan. Pangatlo, avoiding sacrifice. May mga Christians din na ayaw nilang maglingkod kapag may sacrifice niya. They serve as long as it fits their schedule. Pero kung madidisrupt na yung kanilang mga schedules, ang mga preferences nila, ay ayaw na. Ang pinakita ng Panginoon sa atin ay talagang ang sacrifice niya, no, sa cross. He shows that true service often requires sacrifice. Tayo, ano lang ba yung mga sacrifices natin? Yung ating trabaho, yung ating oras, yung ating nakaschedule na kasi ako, dapat na nakaschedule na kasi ako para lakwatsa o para magsaya, o nakaschedule akong mag-visit sa special na kamag-anak o kaibigan. So hindi ina-avoid na natin kapag ang maglingkod sa Panginoon. Pero praise God sa mga tao na kahit meron na silang mga previous schedule, inilulusot pa rin nila yung kanilang paglilingkod sa Panginoon, na kahit na dapat ay hindi na sila halimbawa magbabasa ka ng gospel, pero may lakad ka, pero mamaya pa naman yung lakad mo, so ginawa mo pa rin yun. So praise God na ganun ang puso, no, not avoiding sacrifice totally na ay hindi pwede kasi may lakad ako, no. So sana maging sa atin ito na even if mayroon na tayong mga preferences, magkakaroon pa rin tayo ng way na mag-sacrifice tayo to adjust our schedules, to adjust our mga naka-fix ng appointments, just para mabigyan na ng way ang gawain ng Panginoon. Ang sabi sa Romans 12 verse 1, sabi ni Paul sa atin dito, we have to present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, because which is our reasonable service. Iyon ang ating reasonable service. We have to offer ourselves living buhay na handog, living sacrifice, holy, banal, at katanggap-tanggap sa Diyos. Amen? So, serving God is not about what we want, but it's about what He wants. Serving Him means surrendering our desires for His desire. So, yon. So, nawa ay matuto tayo dito sa mga motibo natin, tamang motibo natin sa paglilingkod, na hindi tayo naglingkod dahil naghanap lang tayo ng recognition or applause or affirmation. Maglilingkod tayo kung kailan lang tayo pwede, kung kailan tayo komportable. Maglilingkod tayo ng kahit na yung matuto tayo mag-sacrifice, not avoiding sacrifice. We will serve God wholeheartedly. Lord, not my will, but your will be done. Hindi kung ano yung gusto ko, kundi ano ang gusto mo. Nawa, maging ganun yung ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. The greatness of serving. Alam nyo ba na there is greatness in serving the Lord? Not the kind of greatness the world chases, but an eternal greatness. Paano yon? Pag tumutulong tayo sa mga mahihirap without announcing it, hindi na natin kailangang ipagmalaki. When we share the gospel to the lost, there is greatness in that. So, kapag may ginagawa tayo para sa
pagtulong sa ating kapwa na hindi na natin ipinagmamalaki. Greatness in serving yan. Kapag tayo ay nag-i-evangelize, nag-share tayo, nagkukwento tayo ng ating buhay sa ating buhay Kristiyano sa ibang mga nasa kadiliman pa, sinishare natin ang gospel, there is greatness. Every believer can serve, bawat isa sa atin. Hindi na tayo kailangan maging pastor o maging missionary. We can share the gospel to our families, sa mga kamag-anak, sa mga neighbors, sa mga kagamang-gagawa, kahit kanino. We can also help others in need. We can use our giftings and our talents to do service in the church. Whether ikaw ay mag-worship lead, ikaw ay umawit, ikaw ay magturo, ikaw ay nasa ministry of helps, or simply praying. Being committed to prayer. Napakahalaga yon kasi prayer of a righteous man is powerful and effective. So magpipray lang tayo kahit hindi mo na inanaanos na nagpipray tayo para sa gawain, para sa kingdom of God, in building the kingdom of God. Whatever your gift, gamitin mo yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. But do not also limit yourself to the gifts kasi minsan naman tinatawag tayo ng Panginoon sa mga area na minsan ay hindi tayo naturally talented. Bakit? Because there's a need. Halimbawa, sabi, tawagin ka ng Panginoon na, ikaw nga ngayon ang mag-lead ng worship. Ay, naturally, hindi ka naman magaling talagang kumanta. Pero dahil willing ang heart mo, i-bless yan ng Lord. No? Dahil wala ng ibang mag-worship lead. So, kung ano yung need sa ministry, kahit hindi mo gift, kailangan maging available tayo at willing na mag-fit in dahil we are part of the kingdom of God. Gusto ng Panginoon na yung greatness in serving is that we are always available and willing to obey God, to do service in the ministry, in the kingdom of God. Kahit na hindi tayo ganun kagaling doon sa pinapagawa. Kung iyon ang pinapagawa sa atin ngayon, kasi kailangan minsan, sabi tawagin ko mag-pray ka may sakit dito, mag-pray ka. Minsan parang nag-aalangan kasi hindi ka naman sanay mag-pray ng malakas o hindi ka naman sanay mag-pray na may ibang tao. But then, let us be willing na Lord, bahala ka na Lord, basta gagawin ko ito. Huwag tayong mag-isip na, ay baka ako mapahiya o ay baka ano kaya sasabihin ng ibang tao. Ang importante, ano ang sasabihin ni Lord? We are pleasing God, not men. So, a challenge for us to serve. Paano tayo mag-serve sa Panginoon? No? Are we serving God? Are we the 20% part of the body of Christ who do 80% of the work in the church? Or we are just sitting on the sidelines? If we serve God, ang puso ba natin is right? Or we are seeking recognition or comfort? Kaya nga mga kapatid, let us serve God with a humble heart. Ano ang sabi ng Panginoon sa mga disciples nung sinabi niya na sa mundong ito, sabi gano'n, ang mga itinuturing na pinuno, ang siyang namumuno. O diba? Talagang ang mga pinuno, mga leaders, sila ang namumuno, sila ang nagkukuman, sila ang nasusunod. At ang mga dinadakila, no? Sila yung mga malalakas, sinusunod. Sa ating lipunan, sino bang ang mga nasusunod? Yung mga sikat, yung mga dakila, yung mga pinuno, sila ang naghahari-harian. Hindi nila inaalintana, kundi kung ang mga pinamumunuan nila ay masaya at payapa ba, ang importante sa kanila, ano ang gusto nila, yun. Kaya nga, lalo naghihirap tayo sa ating bansa dahil ang ating mga pinuno ay silang nasusunod. Kung anong gusto nila, kahit labag sa batas, kahit mali, kahit na ang resulta ng kanilang ginagawa ay kahirapan sa mga mamamayan, wala silang pakialam. Ang tunay na service at leadership na hinahangad ng Panginoon
ay hindi yung naghahari-harian, hindi yung siya ang nasusunod. Ang itinuro sa atin ng Panginoon ay yung paglilingkod na mayroong sakripisyo, mayroong kababaang loob, na mag-aalay ng kanyang oras, ng kanyang buhay, ng hindi na naghahangad na ito ay masuklian. Sabi ni Jesus, ang anak ng tao, siya yon, na parito hindi upang paglingkuran. Sana tayo sa body of Christ, hindi tayo mag-design na paglingkod, kundi maglingkod at mag-alay ng kanyang buhay. Sana ialay din natin ating buhay. Ialay natin sa Panginoon ating lakas. Ialay natin sa Panginoon ating talento. Ialay natin sa Panginoon ang ating oras. Ialay natin sa Panginoon maging ang ating mga pera, ang ating mga resources. Ialay natin sa Panginoon ang lahat. At maglingkod tayo sa kaharian ng Diyos with perfect humility. Lord, not my will, but your will be done. Ano ang ipinapagawa mo? Hindi kung ano yung gusto kong gawin, kundi ano ang ipinapagawa mo. So in conclusion, the world equates success with power and recognition. Pero sa Panginoon, hindi ganon. Worldly greatness is about exercising authority and gaining recognition. Yan ang sa mundo. No? Nagiging successful ka kapag may kapangyarihan ka at kinikilala ka. Magiging great ka, magiging dakila ka kapag nagagawa mo ang na-exercise mo yung authority mo at ikaw ay nakakaakit ng mga sumusunod sa'yo. But Jesus, iba ang itinuro ng Panginoon. True greatness is serving others rather than seeking power. Yan. It is rooted in humility and quiet dedication. Pag naglilingkod tayo, ay naglilingkod tayo sa iba at hindi tayo naghahanap ng kapangyarihan, kundi na ito ay nag-uugat sa kababaang loob at tahimik lang tayong naglilingkod ng mayroong dedication. No? It comes from humble, sacrificial service to others. So ganyan ang tinuro sa atin ng Panginoong Jesus. There is greatness in serving the Lord, whether anyone sees it or not. Makita man ng iba o hindi, nakikita ng Panginoon yan. When we serve with the right heart, seeking God's will over our own, we participate in His eternal work. So, maglilingkod tayo sa Panginoon na hindi pakitang tao, hindi na natin ipapaalam sa iba kung anong ginawa natin, at maglingkod tayo sa Panginoon na ang kalooban niya ang ating sinusunod, hinahangad na sundin, hindi yung gusto natin. So, we are participating in His eternal work. Ayan, mayroon iyang pagpapala. Let us commit to serve Him wholeheartedly. Yan. Using our gifts, stepping out of our own comfort zones, and trusting Him to work through us. Hindi ako, hindi tayo ang gumagawa. But let us trust the Lord, that it is the Lord working through us. Kaya hindi natin pwede sabihin, ay hindi ko kaya yan eh. I can do all things through Christ that gives us strength. Ay hindi ko kayang magturo, hindi ko kayang mag-worship lead, hindi ko kayang gawin yan. Ay hindi ko kaya. Pag laging ganun ang sa puso natin, ang ating magiging reaction pag inutusan tayo, ay hindi mapiplease si Lord. Dahil naman talagang, kung tayo na sa sarili natin, wala naman talaga tayong kaya. Ako rin naman akong kakayahan sa sarili ko. Kaya lang natuto ako at nakakaya kong gumawa sa kingdom of God. It's because of His Spirit working in me. So, ganun din sa bawat isa sa atin. So, encourage each one of us na magtiwala lang tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang importante lang, willing na tayo, may joy tayo na sumunod kung anong pinapagawa sa atin. At willing tayong magsakripisyo, willing tayong mag-effort, willing tayong lumabas sa ating mga comfort zone, willing tayong mag-reach out. Amen? Let us be a church that reflects the humble, sacrificial service of our Savior. Amen? So mga kapatid, nawa ay ang bawat isa sa atin ay matuto ng tamang paglilingkod sa Panginoon. Paglilingkod ng taos puso, may pagpapakumbaba, yung pagsunod
na hindi dahil napipilitan o dahil obligasyon ko na sumunod, kundi yung pagsunod ng may pagmamahal. Obedience with love. Lord, gagawin ko ito kahit hindi ko kaya, kahit nahihiya ako, kahit nahihirapan ako, Lord. Mag-worship lead ako, mag-preach ako, Panginoon, dahil ito yung inuutos mo sa akin. Mag-opening prayer ako, Lord. Mag-pray ako sa tithes and offerings. Magbabasa ako ng gospel, Lord, kung anong inuutos sa akin, Panginoon, gagawin ko nang hindi dahil gusto kong i-recognize ako, hindi dahil gusto ko, Panginoon, kundi kung ano ang gusto mo, susundin ko po, Panginoon. Hindi ko po, Panginoon, hahayaan na ang gusto ko, ang kalooban ko ang siyang masunod, kundi ano ang kalooban mo, ano ang gusto mo po, Panginoon. At hindi ko to gagawin sa sarili kong kalakasan, kundi sa kalakasan mo. Amen? So praise God for that. And I hope each and every one of us ay ma-encourage na maglingkod sa Panginoon, na saan man tayo naroon, ano man ating ginagawa, mag-evangelize tayo, mag-share tayo ng Word of God. Hindi sabihin, Lord, hindi ko kayang mag-evangelize, hindi ko kayang mag-share ng Word of God. Hindi ko kaya mag-pray sa mga may sakit kasi baka ako mapahiya. No, gawin natin. Let us reach out to the lost and to those people in need. Pag ginagawa natin ito, we are serving the kingdom of God. We are serving Jesus in His kingdom. We are building the kingdom of God. Kaya sama-sama tayong lahat, tulong-tulong sa pagsulong ng karya ng Diyos. Tayo ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita na aming pinag-aralan. Nawa inspire mo ang bawat isa sa amin na maging kagaya kay Jesus, na may pusong tapat na maglilingkod sa iyo, Panginoon. That you have chosen us, Lord, to go and bear fruit. Kaya, Panginoon, kami ay lalakad, hahayo, at ipapangaral namin ang magandang balita ng kaligtasan, na kahit kami nahihirapan, kahit ayaw namin, Panginoon, kundi ang isisik namin gawin ay kung ano ang gusto mo, hindi kung ano ang gusto namin. We will seek your will, O God. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na maging masaya po kaming sumunod sa iyo, at hindi na kami mag-rely sa sarili naming kakayahan, because we can do all things through Christ that gives us strength. Magpalain mo ang aking mga kapatid, bawat isa sa amin. Dalangin ko po, O Diyos, kasama aming mga pamilya, na bigyan mo kami lagi ng kalakasan sa araw-araw. Lord, let there be healing upon all who are sick, O God. Even right now, Father God, we pray you release your healing power sa lahat ng mga kapatiran naming may mga sakit, kasama ang mga pamilya, at ipakita mo po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, that by the stripes of Jesus we are healed. Lord, we pray also, Lord, na ikaw po ang magbigay lagi ng good health sa bawat isa sa amin. Palakasin mo po ang aming pananampalataya, ang aming pangangatawan, para po kami, Panginoon, ay tunay pong laging excited na maglingkod sa iyo ng payapa at masaya, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, kasama aming mga mahal sa buhay. Gabayan mo kami sa lahat ng aming mga gawain, at protektahan mo po ang bawat isa sa amin. Let your protection be upon each one of us. And we also pray, O Lord God, for our country. Tinataas po namin sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Lord, mahabag ka po sa amin sa nangyayari po sa aming bansa. Huwag pong hayaan na ang kasinungalingan ang manatili. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, ng kasamaan, ang corruption po, Panginoon, ang namamayani sa aming bansa. But we pray, O Lord God, that you intervene in the affairs of our nation, at makita po ang katarungan, makita po, Panginoon, ang katotohanan, Panginoon, at mabawasan itong corruption para ang aming bayan ay umunlad. Lord, ikaw po ang kumilos, at nawa ay isolve mo po, Lord. Tulungan mo po kami sa aming mga problema. Let there be solution in our problem, in our government, Lord. Ikaw lang ang hinahala, ang aming inaasahan na magkakaroon ng solusyon para sa problema ng aming bansa. Hinihiling din namin, Panginoon, protektahan mo po ang aming bansa, lalo sa panahon ngayon ng tag-ulan, tagbagyo, Panginoon. Lord, we pray that you protect our nation from storms, O God, from floods, lalo na doon sa flooded areas, Lord. We pray na sana ay walang maraming mga buhay na masira, dahil ang flood control, Lord, ay pumalpak. So, Lord, we pray that you be the one to have mercy upon us, Lord. At i-control mo po ang kalikasan, Panginoon, na hindi po bumuhos ng maraming ulan na nagbabaha, Panginoon, para hindi po masalanta ang aming ang bansa at ang aming mga kababayan. We also pray, Lord, na ilayo po, iadyan po aming bansa sa mga sunog, Panginoon, sa mga pagputok ng bulkan, sa mga earthquake, Lord, have mercy na itong mga natural disaster, Panginoon, ay mapalayo sa aming bansa in the name of Jesus.
And Lord, we also pray, O God, na pagpalain po ang aming ekonomiya para masustain po ang pangangailangan ng bawat isang Pilipino, Panginoon. Salamat po, Diyos, at amin po pinagkakatiwala sa iyo ang aming bansa. Salamat po, Lord, dinadalangin din namin ang mga bansa sa buong daigdig. Lord, we pray for peace, O God. We pray, Lord God, na magkaroon ng solusyon sa giyerang ito, Panginoon, na nagkaroon ng ceasefire ngayon na ulit na naman, Lord. We pray, let there be peace, O God. We do want to speak upon, Lord, the hearts of the President of America and of Israel, Panginoon, and maging sa Iran, Panginoon. Na ito po, Panginoon, mga hindi pagkakaunawaan ay magkaroon na ng pagkakaunawaan, Panginoon, at magkaroon ng kapayapaan. We pray, Lord, na madismantle na po, Lord, ang Islamic, Lord, rule sa Iran at magkaroon na po, Panginoon, ng kakalayaan ang mga Iranians kagaya ng kanilang dinidesire, that they will attain their freedom in the name of Jesus. And we pray that you protect Israel and America, O Lord God, lalo ng Israel sa kanyang mga kaaway. Huwag pong hayaan, Panginoon, ng mga evil ang namamayagpag. But we pray, Lord, that you be the one to take control of every situation. At nawa, Panginoon, ikaw mag-guide kay Trump agad at kay Netanyahu, Lord God, na hindi rin po sila, Panginoon, lilihis sa hindi mo kalooban, Panginoon. But we pray, O God, that you gabayan mo po sila sa kanilang mga decision, sa kanilang mga ginagawa. And let your protection be always upon the righteous, O God. Always be upon your people, O God. Yes, O God. Salamat po, Panginoon. At amin din pong pinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng bansa sa buong mundo na nawa ay magkaroon ng kapayapaan ng mga bansa, magkaroon ng kasaganaan ang mga bansa, Lord. Lord, bless all the nations of the world and let there be peace. We still want to live in peace, O Lord God, in harmony, in unity, O God. Lord God, and in prosperity. Salamat po, Panginoon, at amin pong pinagkakatiwala sa iyo ang lahat-lahat, Panginoon, sa aming buhay. We also pray for us Christians na maging masigasig kami lagi sa pananalangin. We will always be watchful and prayerful at patuloy, Panginoon, na mag-share ng gospel all throughout the world habang hinihintay namin ang muli mong pagbabalik. Marami pong salamat, Panginoon, at sa aming pagtatapos ngayon, I just want to release your blessing upon my brothers and my sisters. Thank you, Father God. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance unto you and give you peace. So right now, my brothers and my sisters, go in peace. Receive the blessing of the Lord. Receive health, healing, and good health in the name of Jesus. Receive power and authority to overcome the works of darkness in the name of Jesus. Receive guidance from and protection from the Lord. And I decree and I declare na tayong lahat kasama ang ating mga mahal sa buhay, we will live free from deadly diseases, free from accidents in the name of Jesus, and we will live in prosperity, in peace, and in unity in the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay laging mabuhay ng payapa, masaya, Panginoon, ligtas, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, na ang kasiyahan mo, the joy of the Lord, will always be our strength. Thank you, Father God. We give you all the glory, the honor, the power, and the majesty. For all these things we pray, and we give thanks in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless everyone, and see you next Sunday. Bye-bye.